Naku, ikaw ang mamamahala dito po sa DICT, ICI, TWG. Naku, dami nga. DICT, syempre ito po yung Information Communications Technology Department, yung ICI, yung Infrastructure Commission, at saka yung TWG, yung Technical Working Group. Anong layunin po nitong bagong ipinapamahala sa inyo po? So, linawin ko lang ho, sa DICT, ang role ko, ako yung Acting Executive Director ng Cybercrime Investigation Coordination Center nila. Okay. So, tapos dito naman sa kabila, additional role ko ho, so in the ICI, doon sa Independent Commission for Infrastructure, lahat ho kaming member government agencies nagsama-sama para pabilisin ho itong assets recovery and itong case build-up. So, gumawa ho ang ICI ng Technical Working Group for all member agencies para tulungan ang ICI. So ito yung ICI TWG. Ang nangyari lang naman na-nominate, na-appoint na taga-ano lang ako, taga-moderate. Kaya lang ho, chairman yun, moderator lang yun. Pero pantay-pantay ho kami dyan. So again, balik tayo sa tanong nyo, Mampat, ang layunin mo talaga niyan is talagang to recover the assets and use government agencies, different government agencies, yung mga kanya-kanya mandato natin para pabilis ito kasi pag alam natin na pag sa korte medyo matagal ho Yes. medyo matagal yung proseso. So tinitingnan namin yung mga iba't ibang mga mandato namin. To illustrate, si BOC, si Bureau of Customs, meron silang power of forfeiture and seizure kasi pag hindi ka nagbayad ng tamang tariffs, tamang customs, sa pag-import ng vehicles. Same with the BIR, pag hindi ka nagbayad ng mga tamang taxes, makakapag-recover kami ng assets. Pero to point out, habang kahit hindi nyo pa itanong, ang pinaka-importanting gawain siguro namin is the preservation of these assets. Preservation. Para hindi ma-dissipate. Okay. Preservation means, sir, that you already have it on hand, di ba? Pero Yung pinifreeze natin siya, yun yung powers ng AMLAC, ng DTI, na pwede mag-freeze ng assets. So, sir, ang mandato nyo is to freeze, trace, and recover assets. Pero napakalaki po nitong malaking scandal natin ngayon. Almost 300 billion pesos for the flood control alone. So, nakikita nyo po ba, I'm sure iyan po yung inyong focus ngayon, ano? Ano po yung timeline na binigay sa inyo para po ma-achieve nyo yung mandato ninyo? Meron po ba tayong tinitingnan na timeline? It was yesterday. Yesterday. So, how are we doing with the timeline, sir? So, to be honest, we do what we can kasi may mga challenges tayo, may mga restrictions tayo. Again, you have to work with the, kahit ginagamit natin yung mga mandate natin, yung mga kanya-kanya mandate natin, special mandates natin, we still have to observe due process. It's basic kasi sa constitution natin Whether you're in the exercise of your juridical or quasi-juridical powers, kailangan mag-observe ng due process. Hindi, parang yung ginawa sa BOC. Again, balik din kasi nangyari na and even with AMLAC, nakapag-freeze na tayo ng assets, nakapag-seize na tayo ng assets, nakapag-forfeit na tayo. Pero nag-observe pa rin tayo ng due process, binigyan natin sila ng notice, napasagot natin sila. And then afterwards, ang nangyayari lang, pinapabilis lang natin or ina-expedite lang natin yung mga kaso na involving these particular individuals, personalities, corporations involved in this flood control scandal.